Nako, dalawang sospek sa paggurgur kay vlogger na si Mima Alicia ay arestado na daw. Nako, mahirap to. Bakit? Nakapagduda. Okay, walang problema na aresto ng ating kapulisan. Talagang mahuhusay ang ating mga kapulisan. Pero merong alarma. Bakit to? Dahil sa panahon natin ngayon, napakahirap magsabi ng katotohanan. 'Di ba? Ikukulong ka. Pagdududahan ka. Para si Senator Marcoleta, nagsabi ng katotohanan, nag-donate ako ng ganit, nag-donate sa akin si Mike, kinulong siya, inimbentohan ng mga kusari-saring kababalagan para makulong siya, mawala yung investigasyon sa flood control at hindi makasali sa impeachment. Yeah? Ito naman, sa kalagitnaan na alam natin, duda tayo sa nangyari ngayon, may dalawang ganto nangyari. Alam naman natin, very controversial ang pagkawala nito ng vlogger na to, 'di ba? Pero syempre, may suspect at may suspect talaga, no? At ito ang mahirap nito. Akin lang to teorya lang to Maaring baka gamitin ito. Baka lumikot ang utak ng suspect, para mapawalang sala siya, maging state witness siya, ituro niya kung sino mastermind, kung sino tuturo niya. Kasi ganoon ang paraan ngayon ikaan niya, bunuan. Pag gusto mo, maging state witness ka. Ba? Pero okay lang naging state witness si Bonoan kasi nagturo siya ng big fish. Isa sa mga big fish. At sinasabi niya si Romualdez. Di ba? Pwede yun. No? Pero ito, delikado. Bakit? Baka magturo to ng kung sino man. Dahil alam naman natin, na kapag tataka, tahimik sila. Di ba dapat kung talagang alam nila kung sino. Kata mo, tahimik. Tama-tama iba sinabi. Bakit hindi sinasabi kung ano pagkakilanlan nila? Yung sabi, yung kung ano nagawa nila, bakit nagawa, anong motibo, bakit arestado to. Dapat sabihin sa atin kung ano to Kaagad-agad gusto malaman ng taong bayan Bakit, anong motibo, ba't ito gunurgur yung vlogger? Kasi mahirap kung patatagalin pa natin ilang araw bago sabihin ko anong motibo nito. Baka kasi imbentohan to Baka kasi pasukin ng Diablo Pasukin na naman ni Satanas, yung big fish na si Satanas. Satanas tawag ko dun pasensya na. Yung big fish sa Pilipinas, Satanas ang tawag ko. Bakit? Bakit? Siya nagpapagulo sa Pilipinas. Siya ang dahilan kung ba't marami nakakulong ngayon na inosente. Yan sila Marcoleta, Mike Defensor, no? Siya nagpapakulong lahat niya. Siya lahat ng gumagawa ng kaguluhan sa Pilipinas, yung big fish na yan. Pero mamaya marinig nyo, isang vlogger ni dati ni BBM, hindi ko siya sabi, dapat paniwalaan nyo yun. Ang sa akin lang, dati siya vlogger ni BBM, tumiwalag na kay BBM, umalis na, at binuking niya kung sino yung ibang vlogger pa. At sinabi niya, may susunod pa daw. Yun ang sabi niya. Mamaya, maano niyan. Dito muna tayo. Dito, sa dalawang suspect ito, nakakatakot. Hindi natin alam. Sana wag magturo ng kung sino man. Kasi baka papunta to, alam niyo na kung saan Di ba? Baka magamit ito kay Sara sa impeachment Hindi yan Malay mo, mabuwang. Mabuwang yung Lucifer na naman, yung big fish. Sabihin mo, ito si Sara, ituro mo, ito nagpatumba kay Sara. Di natin alam. Pwedeng ganun mangyari. Sana wag ganun. Pero nakakapagduda na. Dapat sinasabi nila kung anong motibo ng pagkawala nito. Total naman ako. Sa bagay, baka kumakanta pa lang itong dalawang ito. Sana wag nabayaran to o maging state witness o sige, ganito gawin mo. Hindi natin alam na possible na mangyari. Pero wag naman sana gamitin pa to. Pero kasi nakakapagduda sa panahon ngayon nangyari. Mahirap na sa panahon ngayon, pag nangyari ka ganito kakaiba, nako, yari ka. Papasukin ka ng masamang Diablo. Di ba? Maghanap sila ng pagkakataon na mapagtakpan yung issue at matuloy talaga mabura ang mga Duterte. Kasi lagi nilang kinakabit sa mga Duterte. Dito lang. Kaya dito, isa to ng komento nila ang uso ng komento nila, hawak nila ang bit ngayon kaya lahat kayang gagawin. Ito pa, halatang scripted. Sila mga nagko-comment dyan, babasahin natin Paul Guy, tapos ituturo sa mga Duterte. Yan ang sinasabi natin. Isa mga komento ng mga tulog ng mga yan. Di yan true, drama effect. Bakit walang pangalan? Sabi, binura yung pangalan. Bakit bayad dyan tapos tuturo si Sara? Ayan na, nako po. Hindi sa akin ganito sa mga nagko-komento to Dito sa breaking news, dalawang suspect sa pagurgur ng vlogger na si Mima Alicia. Si Duterte yan, isisisi script na lang, kulang yan sa itanim witness ng mga yan. MBI ba yan MBI ba may hawak? Duterte ang nagpagurgur, panigurado yan, sasabihin ng mga yan. May possible. Kasi alam niyo naman si Sara ngayon, malabo na yung niya Pero hindi natin alam kung malabo para lalong palabuin, lalong si Sara lalong pasamain, may possible na ituro ito
Sana wag. Pero wag naman. Wag naman magamit to. O baka mabuang tong dalawang ito, mabuang, biglang ituro kung sinong Duterte. O, bilis ha. Iba ang mga drama at iba ang backer pinuno. Ha? Bakit burado ang pangalan? Hindi totoo yan. Hindi pinakita mukha eh. O. Tapos ibibintang yan kay BP Sara. O. Team killer tapos ni Jan sabihin nila inutusan ni BP. Mahirap yan. Abangan natin kasi malakas ang kutob ng mga netizen. Hindi lang dito sa mga komento to. Sa mga group na pinasukan ko, malakas ang kutob nila na ituturo daw si BP Sara. Malakas lang kutob lang nila. Pero abangan natin siyempre. Bakit sa CCTV nakita sa cam? Patawa. Moro-moro na naman niya. Halos lahat ng komento ganun po. Duterte ang mastermind. Ayan na. Tapos paaminin nila na binayaran sila ng Duterte. Hahaha. Bilis ha. Paulo. Ang bilis niya naman nahuli kagad, no? Ang galing eh, no? Hindi natin alam, no? Baka binili rin yan at mga Duterte ang nagpautos. Wala sila ibang, alam mo, lahat na nangyayari sa Pilipinas, lindol, bagyo, baha, gumuho yung building, wala sila ibang maisip o sisisi kundi Duterte. Ganun sila ka-paranoid. Tandaan nyo yan. Wala na sa hulog yung ganyan. Lahat na lang Duterte, kahit sa panahon ni BBM ngayon nangyari, Duterte sisisi nila. Ganyan na po kaparanoid yung mga yak. Wala na sa tamang pag-iisip yung mga yak. Panahon ni BBM 2024 pirmahan ng budget. Si Martin na nga napakalinaw, kinakasuhan. Ituturo nyo pa rin, Duterte pa rin. Nakatingin pa rin si Pinky sa Taguig. Nakatingin pa rin yung mga loyalista sa mga Pinklawan sa Davao, yung baha. Yung iba wala na. Yung mamang Pinky, yung si Pinky, porsigido kay Cayetano. Para ipakulong, Taguig na siya nakatingin, wala siyang pakialam sa iba. 'Di ba? Kaya ang hirap eh. Ang hirap sa panahon ngayon eh. 'Di ba? May tinitignan lang eh. 'Di ba? Mahirap to, mapasok ni Lucifer to. Lucifer 'yun eh, yung big fish niya 'yon. Si Lucifer 'yan eh. O eto, panoorin niyo, hindi galing sa akin to. Bago tayo tumungo sa usapan, panoorin mo natin si John Vic, no? Panoorin mo natin. Hindi ko po tinatago sa inyo ng Remulla ay Marcos loyalist. Wow! 1979 po. Wow, Marcos loyalist? Talaga ba? Talaga ba? Ayoko lang magsalita. Aking ama bilang governor. At simula noon hanggang ngayon ay hindi po kami humihiwalay sa mga Marcos. Ganda lang po kaswerte na nailagay kami magkapatid sa position na tayo. Ito ay dahil sa, hindi lang sa tiwala. Dahil kay Marcos nalagay kayo. Ngunit dahil sa kakayahan rin. So, magaling talaga mga Remulla. Talaga, ito to lang magaling talaga. Ngayon lang napasama sila dyan sa administrasyong ito na wala galing nyo. Pati mga tulpo eh. Magaling naman talaga mga tulpo eh. Huwag tayo maging plastic. Magaling talaga mga tulpo. Pero, nung si Marcos na ang kinampihan nila, hindi naman kinakampihan nila si Marcos, yung para bang hindi siya sasalita, yun, nawala angas nila. Si Pinky, magaling si Pinky na investigador, kala mo. Pero, hahanapin mo na asan yung galing ni Pinky, wala na. Dahil sa ginagawa ng pagkampi-kampi niya sa ganitong pagtakip ng issue. Nawala kagalingan nila. Tandaan niyo yan. Ang kagalingan kasi nandiyan lang yan eh. Nawawala yan, depende sa sinasamahan mo eh. Pag yung sinasamahan mo, kagaya niya mga yan, talagang wala. Tagal na mula sa 40 taon, ang Remulla po ay hindi himuwalay sa Marcos. Kahit po kailan ay hindi kami sumama sa ilang partido. Kahit kailan po, hindi kami umanga sa ibang mga grupo. Talaga ba? Hindi humanga, no? Yan, mali. Talagang loyal sila kay Marcos. Mali yan. Tandaan nyo, mali yan. Sa taong, dito sa mga politika, minsan ka lang dapat humanga. Sapat na yon. Alam mo, kay Pangulong Duterte, hanga ka. Pag may nagawa siyang mali, huwag kang hanga. Lahat na lang paghanga mo, paano halimbawa si Pangulong Duterte nawala na? Nawala talaga, pumanaw na. Paano susunod na presidente na mahusay din, hindi ka hanga? Kay Duterte ka na lang din? Kapag kaganyan, wala ka nang ibang hahanapin yung pamantayan ni Duterte. Mali yan. Kailangan mag-adjust ka. Iba si Duterte, iba yung bago. Diba? Paano pala kung iba si Sara kay Duterte? Ayaw mo na si Sara, si Duterte lang gusto mo. Kasi nagpaka-loyal ka doon sa isang politiko. Ang hirap sa mga to, nagpapaka-Diyos sa isang politiko. Hindi dapat ganyan. Mas si Duterte, huwag niyo Diyosin si Duterte, huwag niyo Diyosin si BBM. Mas naman si Lenny.
pumarehas kayo. Etong mga Rimulya, talagang panatiko yata sa mga Marcos eh. Yan ang mali. Ha? Kailangan, sir, panatiko kayo dapat sa sarili nyo. At sa sarili nyo, alam nyo, taong bayan ang unahin nyo, lalo public servant kayo. Tama? Panahon ng Cory Aquino, kalaban kami. Nung panahon ng Yarap, minsan naging kakampi, pero pinalitan kagad ni Gloria. Kalaban na naman kami. Lagi, naamin niya, lagi silang kalaban. Mali yan. Doon pala sa pangatwira, mali na eh. Hindi kalaban. Against ka doon sa ginagawa minsan. Hindi lakit, kasi ang hirap ka sa mga to, isa na nagawa ng pagkakatao na mali, galit na sila. Ayaw na nila. Mali yun. Hindi ganun totoong katwiran, tandaan nyo. Hindi ganun totoong katwiran. Nung dumating si Pinoy, kalaban pa rin kami. Nung dumating si Duterte, medyo kakampi. Nung dumating lang si Marcos, ay doon kami magkakampi. Oh, hindi totoo. Hindi totoo. Rob, nakita niyo yung boses? Hindi totoo. Sabihin mo na, kumalas na kayo kasi ayaw nyo na, nasusuka na kayo kay BBM. The two suspects in the Ito, panoorin nyo tong vlogger na to. Hindi sa akin galing to ha. Hindi ako sinasabing maniwala kayo o hinihikayat ko kayo maniwala. Hindi ko sinasabing naniniwala ako sa kanila. Pero naniniwala ko, yung vlogger na yung kumalas talaga. Bumaliktad na siya. Kasi dati siyang BBM eh. Ngayon ginaganito niya na. No? Panoorin po natin, mas maganda. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Meron akong ipapanood sa inyo isang video na si Haring Ungas TV ay isang vlogger, isang loyalista, isang diehard supporters talaga ni BBM. Nung hindi pa nakaupo si BBM, supporters na daw talaga siya ni BBM. Ngayon, isang video statement na inilabas niya kung paano siya bumaliktad at posible rin maging dahilan kung bakit namatay si Mima Alicia. Pakinggan ninyo ito mga kababayan. Ito na po. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. Wow. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. Mga vlogger kayo ni Lini. Totoo kayo naman. Kayo ang dagulan ko noon. Kasi wala naman talagang vlogger si Ako ang tunay BBM. na vlogger ni BBM noon, noong 2019 hanggang 2022. Itong mga vlogger ni BBM ngayon, sumipsip lang kayo kay BBM ngayon para ganon. Posible. Marami dyan. Kilala nyo yan, di ba? Aminin niyo man o sa hindi, dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan. Mangurakot. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ko ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ko kadayard ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam, naku, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Nako, delikado yung salita na yan. Mahirap yan. Hindi, mahirap yan. Totoo yan. Baka mapasama siya sa investigasyon. Mahirap yan. Pero dati siyang BBM vlogger, siya sabi niya. Na sabi ko nga sa inyo eh, unti-unti nang kumakalas kay BBM mga vlogger niya. Iba sa salita na BBM, pagtanggol nyo man kami sa ginawa namin. Yeah? Unti-unti yan sa salita. Kung si Pangulong Duterte yung Pangulo, dadalawin niya yan eh. Yung vlogger na yan eh. Ayaw ko ba didadalaw ni Bongit yan? Diba? Kung talagang para sa inyo yan eh, dadalawin niya yan. Pero dito sa lalaking ito, binuking niya yung mga susunod at alam niya kung sino utak nito. Na parang isang sindikato nga, sabi na pag kumalas ka, yayariin ka na. Kasi marami ka nalalaman. Ganoon naman talaga eh. Nado-double cross mo na eh. May sinasabi ka sa kabila, pagdating mo sa kabila, mabuti sila. Pagdating mo sa kabila, kakanta mo sila. Wala na. Talagang itutumba ka na. Wala ka nang pakinabang sa kanila sa parehas na grupo eh. Diba? Salot ka na, ika nga eh. Wala ka nang pakinabang eh. Ganun na, kung ganun talaga nangyari. Sabi niya, bati sa kanya. Si Mima Alicia, ang dami na kasing nalalaman ni Mima Alicia. Oy, posible. Pinasok niya si Trillanes, Posible pinasok yun. niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia.
kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Yes, posible. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Nako. Ang bigat ng sinabi na yun. Ibig sabihin, may nalalaman sila na kapag lumabas sila sa isang grupo, maaaring isiwalat nila. Bagay na hindi pwedeng mangyari. Kaya gagawin, pag ikaw ay tagilid ka na, medyo sumiswing ka na, kasi si Mima Alicia, itong si Mima Alicia, ang alam ko, sumasama siya sa mga pinklawan, tapos sumasama pa sa pulahan. Parang gano'n, parang dalawa pabor niya, no? Hindi malaman kung sino. Eh ngayon, syempre, hindi natin alam, baka nagkaroon ng anomalya, pero syempre, doon pa rin tayo sa investigasyon ng mga kapulisan, kung ano pwede. Pero ito, hindi natin siya sabing totoo siya sabi niya. May possible lang. Pero, naniniwala tayo, dati siyang BBM vlogger. May patunay pa talagang vlogger siya ng BBM. Pero ngayon, bumabaytad na siya. Doon tayo naniniwala. Ay noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil, ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa. Nako po. Kaya ito lesson learned pa rin to sa atin ito ay komentaryo lang to. Maging maingat tayo. Hindi porket narinig natin sa isang vlogger maniniwala tayo. Tandaan yan. Pero maganda na maraming impormasyon tayo nalalaman. Wow. Hindi lang sa ating bansa, kundi abroad. Sindikato ng droga. Sindikato ng online games. O, tingnan nyo ngayon. Oh. Sindikato ng smuggling. Lantaran nga yan, di Kaya ba? mga vloggers, di ba nga, mag-ingat kayo. Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Nako. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes. Kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Oh. Di ba? Grabe yan dati niya pinatanggol si BBM ngayon. Yung isa pang vlogger, di ba, kumalas din? Yung isa pa, nag-withdraw din, di ba? Pinunit yung damit niya. Isa pa, meron pa isa na sumisegue na sa Pinklawan. Sabi ko naman sa inyo, pupunta lahat sa Pinklawan yan. Kasi nadadama nila, ang hirap ipagtanggol ng BBM. Yan ang iisang sagot nila, ang hirap ipagtanggol. Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na Nako, may susunod sa inyo. sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang ano sa inyo dyan. Wow. Tira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Kaya nga si BBM naging dilawan eh. Dahil kay Lisa, biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Kaya Dahil pala. kay Lisa, naging dilawan si BBM. Kaya pala tahimik ang dilawan. Oh, pwede. Kaya tahimik sila. Hindi nila matira-tira. Kanya noon ang kanyang ama. Yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. So kayo nga vloggers dyan, manood kayo, ito ako noon kung gaano ko kamahal si BBM noon, kung gaano ko na-obsess. Ayan obsessed siya kay BBM ngayon. Pinapakita ko rally BBM noon, BBM ng BBM ang bunganga ko. Manood kayo. Mga kaungas, live tayo ngayon sa inaugurasyon ni BBM. Yes, tama! Yes! Ang talino talaga ng presidente natin, ang talino. Ihari Tignan mo. Totoo yan. o nga, Stevie. Posible yun. Alam mo yung pag marami ka ng malalaman. Yan yung problema ngayon ng mga vlogger. Tapos sa burol ni Mima, iisa mga muka. Dinalo pa ng mga politiko. Samantala si Cabral wala. Pag marami ka ng alam, kasi posibleng bumaliktad ka at maiipit ka, ikakanta ka niya. Tapos si Mima Alicia pa ang hilig mag-flex ng pera. So nakakatakot nga naman talaga 'yon, na baka masilip siya, di ba? Uy, posible 'yun Pero sana hindi totoo kasi nakakaawa naman, di ba? Nakakaawa naman yung mga supporters niya, lalong-lalo na yung mga vlogger na bayaran. Pero hindi posible 'yun Ako naniniwala ako konti lang ang bayaran sa kanila. Piling-pili lang. Ako naniniwala ako. Yung iba talaga todo kayod. Oo. Hindi posible 'yon.
Diyos ko po, ang daming mga vlogger ngayon nakakampi ng administrasyon na tingnan nyo nga, dati walang vlogger talaga yan si BBM. Kasi halos lahat ng vlogger, lagi lang sinasabi na si diktador, corrupt, di ba? So ganun ang laging sinasabi ng mga vlogger dati. Diyos ko po. Kitang-kita Ngayon, pinatanggulan nila. sa mga dilawan kung paano nila kutya. Sabi ng anong vlogger, dati mga pinklawan niya mga yan. Sumanib lang ngayon, naging BBS vlogger, kilala daw niya yan. Kung paano nila himukin ang social media, ang bias media, na kahit na ano na lang ang binabato nila kay BBM dati nung hindi pa nakaupo. Pero what happened ngayon? May sense yung sinabi ni Haring Ungas TV, di ba? Kasi bumaliktad bigla ang mga ang mga loyalista ng Dilawan. Wala kang makikitang kritiko ni BBM ngayon na galing sa Dilawan ngayon, lalo na Hindi, meron si Erice, yan. si Larissa Honteverde, Si Guanzon. Peros, Trillanes, Laila de Lima, pinatahimik ng pera, mga kapatid. Diba? So, posible yung sinabi nitong taong ito. Diba? Pero yung pagkamatay ni Mima Alicia, hindi tayo sure doon, ha? Pero, pag Alam mo yung pagkamatay ni Aling Marie tuloy. Si Mima Alicia. Yung pagkamatay ni Mima Alicia, controversial yan. May nakaambang pagbibintang dyan. marami ka ng nalalaman, abay, konting kambyo, mga kaibigan. Konting payo lang po. Maghinay-hinay po at huwag ninyong ibenta ang inyong dangal at prinsipyo para sa kalayaan ng ating bayan. Tatandaan ninyo, ang magmamana ng Pilipinas pagdating ng araw ang inyong mga anak at kaapu-apuhan. Nakakahiya na maalala nila na ang kanilang nanay or ang kanilang ninuno naging bayaran kaya napatumba dahil binayaran at marami nang nalalaman. Oh my God, nakakahiya. Sana po mag-ingat po dito si Ungas TV po kasi mahirap na talaga ngayon. Hindi, ang bigat ng binanggit niya. Ang bigat ng binanggit niya. Totoo yun. Eh, paano kung may sumunod niya natumba? Babalikan siya. Siya pwedeng balikan. Oo. Mahirap yung nangyari ngayon. Nangyari na yan. Yung sabi na yan. Kaya ako, hindi ko muna paniniwalaan yan. Pero naniniwala ako, tuboy-walag na siya kay BBM. Pero siya sabi niya, magmasid lang muna tayo kasi hintayin natin ang investigasyon para lumabas, para makompleto. Kung ilalabas nila, ang totoo. Yeah, pero kung ibintang kay Sara, siya sabi ng mga nasa comment, mahirap na. Ituro na naman si Sara magamit sa impeachment. No? Kagulo talaga yan. Mag-ingat kayo sa mga statement na binibit. Kasi prangkahan sila ngayon eh. Ano sila ngayon? Lantaran na sila eh. Wala silang pakialam. Kahit may mag-arap-harapan, binabasos Pilipino eh. No, wala silang pakialam eh. Yan. Awa ninyo. Kasi lalong-lalo na kung totoo man ito, Diyos ko po, in Jesus' name, wag naman po sana mga kaibigan, no? So yun lang po. So, kunting ingat mga kapatid and sana po matauhan po kayo at hindi pa po huli ang lahat hanggat hindi pa po natatapos ang termino ni BBM. Mag-iingat po kayo. God bless you everyone and maraming salamat po. Always keep share and pabig. Panoorin natin si Jay Guevara sa binabanggit na Boss B. Doon ba si Boss B, Sir J, Salamay? Yung Galamay nandun. Kung si Boss B ba ay nasa Lamay ngayon, sabi niya na yung Galamay daw nandoon. Hindi ko alam kung ba't di sinasabi ni Jay Guevara kung sino si Boss B. Siguro for security purpose at hindi naman siya otoridad para magsabi kung sino yung Boss B. Hindi ko alam kung sino yan, no? Hindi natin alam kung sino yan. Pero pahinga natin. Nyo, doon sa Lamay, wala doon si Boss B. Pero, nandun yung mga ganun niya. Oh. Ang dami niyang galamay doon. Diba? Andun si Raiza, sino ba? Si Awus, si Tubu. So maraming mga galamay niya doon. Hindi naman magpo-front kasi yun. Kita na yung buhok na puti ko. Hindi naman kasi magpo-front yun si Boss B. Siyempre kapag pumuront doon si Boss B, malalaman agad, madidiscover nyo agad. Alam naman ni Boss B na sobrang matatalino ang mga DDS, ang mga Duterte supporters. So hindi magpo-front yan doon. Hindi yun magpapakita doon mga banateros. Tsaka kung magpapakita man yun si Boss B, mga banateros, siguro yung sekretary niya lang. Yung sekretary niya lang ang pupunta doon, pero siya, never siyang magpapakita doon. Alam niya naman na
baka bigla siyang mabisto. Pero ang pinakatotoo niyan, ang isa sa pinaka-realidad dyan, kung ano yung parte ni Boss B, doon sa Lamay ay siya ang isa sa mga gumagastos doon. Pero tapos na tayo doon, nandun na yan eh. No, pero yun, nilinaw ko lang na wala doon si Boss B sa Lamay. Pero handoon ba ang pinaka-highest paid vlogger at pinaka-highest paid na galamay ni Boss B? Ito mga banateros, sa atin lang to. Dapat huwag kayo maingay. Baka marinig nila eh. Alam mo, yung isang galamay ni Boss B, talagang pumapaldo ng 100 to 400 million pesos Grabe. sa bawat pinapagawa sa kanya. Yung isa sa mga galamay. Grabe. Yung 400 million, barya lang po yun. Kung pag-uusapan, 1 trilyon. Para ka lang kumurot nun. Kung yung mga mali-malita na yan nakarating sa kanila, maglabas ka ng 100 million, baliwala. Parang sa 1,000, hindi, parang sa 100,000 mo, nagbawas ka na ng piso. Wala pa. Centavos. Hindi masakit. May ni Boss B. Tapos, yung mga highest paid na mga vlogger, wala dun yung isa. Pero yung isa, nandoon. Oo, nandun yung isa. Yung isa wala eh, hindi pa nagpupunta. Ewan ko Totoo sinabi ni Percy Lapid na naliligid na siya ng mga sindikato. Yeah? ba't hindi nagpupunta, siguro baka ni Rara Yuma. Yung pagkakatanda ko ng pangalan ng dalawang vlogger na highest paid, pareha silang nagsisimula sa letter M ang kanilang mga pangalan. Nako, Alam niyo- sino yung M na yon? Sino yun? Wala na M na masyadong pangalan ah. Minsan nagtatalo-talo yung mga yan. Kasi mas dihamak daw na mas matindi daw yung banat niya, pero mababa daw yung sahod niya. Yung isa daw patenga-tenga lang, pasimple-simple lang mag-vlog, hindi daw gigil. Kasi dyan sa mga vlogger, mga banateros, kailangan gigil ka dyan eh. Kapag gigil ka, malakas ang talent fee mo. Uy, talent fee. Na naman sa talent fee. Malakas ang pera na makukuha mo kapag gigil ka. Kung mapapansin mo, di ba, yung matandang babae, etong natsugi, di ba, laging, ganun-ganun siya, wala, di ba, kapag nagmumura, so ganyan ang kalakaran sa kanila. Minsan nagkakasilipan yung mga yan, kasi nga, etong dalawang M na to, yung isa, kadalasan sa bahay lang nagbablog, yung isa, kadalasan hindi nga mag-vlog, minsan sa isang linggo, 2 beses or ilang beses lang mag-vlog. Samantalang yung mga ibang mga vlogger, todo vlog araw-araw kung ano-ano pinagpe-fake news nila, basta makapag-fake news sila. Hindi ko lang tukoy kung kung may mga quota. Yan na nga inaalam ko pa ngayon eh. Kung may quota ba sa isang araw, kailangan gumawa ka ng 3-5 video. Hindi ko tukoy hindi ko pa nalalaman. Pero kapag nalaman ko, ay ilalabas natin dito yan. Pero yun nga, ang isa sa mga highest paid ng galamay ni Boss B, ng mga nagko-control or nasa politics, ay sumasahod ng 500 million pababa. Baka may pataas pa, di ko alam. Grabe, yaman. Tapos ibibigay sa vlogger 100,000, 200,000 lang. Siguro, pag malakas-lakas yung banat sa mga Duterte, baka tumataas at baka tawag dito, baka umaabot pa ng mahigit sa 500 million ang sinasahod nitong alagad or galamay ni Boss B. Pero doon sa mga vlogger, yung dalawang M na yan, talagang umaabot ng nasa 500K pababa ang kanilang mga sinasahod. Grabe, 500,000. Kaya pala yung isa, naka-sports car, tapos tatlo yung gintong malalaki. Ang isang gintong malaki po, 700,000 po isang yung kwintas na malaki. 700 to 1.5 million yun. Oh, kay Boss Toyo, mahal yun yung yung kwintas eh. Tatlo, ilan yun? Ikukwintas mo lang, ibi-bracelet mo lang, million yung halaga. So, ibig sabihin, magkano na pupunta sa'yo? Mas malaki. Ha? Grabe, no? Sarap nun, no? 500K, vlog ka lang. May sahod ka na sa YouTube, may sahod ka na sa Facebook, sa TikTok. Kaya wala pala sahod sa TikTok. Tapos sumasahod ka pa ng
daang libo. Kaya hindi katakataka yung vlogger na nakabili ng sports car. Hindi katakataka yun dahil biruin mo ilang subscriber niya pa lang. Tapos ilan lang din yung followers niya. Tapos nakabili na yung sports car. Wow. So, Jay Guevara, saan ba lagi makikita si Boss B? Ayan ang pinakamagandang tanong dyan. Saan ba lagi makikita si Boss B? Ito, kanya lahat to siya sabi niya. Tayo ay nagbibigay komentaryo lang. Saan nga ba malagi makikita si Boss B? Nire-reveal ko na ba kung saan siya lagi? Sige, siguro mas maganda kung sabihin na natin kung saan siya madalas nakikita, no, mga barateros, para maganda naman. Kadalasan nakikita to si Boss B sa mga bar, sa mga party. Yan kadalasan nakikita si Boss B. At ang pinakamadalas na nakikita kung nasan siyang lugar ay sa Congress. So, unti-unti na bang nagkakalinaw kung sino si Boss B sa inyo? Sino kaya yun? Tangina, sikat na naman si Jay Guevara mamaya. Puro content na naman ng mga, syempre, didepensahan nila yan para hindi malaman kung sino talaga si Boss B, di ba? Wala, baryang-barya kay Boss B yan, yung pinapasahod niya sa mga galamay niya. 500 million, pababa, wala. Basic yan. Yung 400 million para sa pangkalahatang trolls, wah, basic pa rin yan. Sabi ko nga sa inyo, sobrang yaman nito ni Boss B. Kaya Boss B, kung gusto mo man ako i-recruit ulit, asa ka. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang kabuluhan talakayan naman, no? At sana dito yung tinurong suspect na yak, wag sana maturo si Sara. At pag tinuro si Sara, alam niyo na ibig sabihin. Ha? At pag tinuro si Sara, ito lang masasabi ko. Hindi si Sara ang gumurgur kay Mima Alicia. Kundi sila para ibintang kay Sara. Kung sakaling ituro si Sara, yan ang aking tandaan niyo yan. Kano sila dyan? Supot sila dyan pag nagturo sila. No? Pero abangan natin ang kapulisan kung sino talaga ayon sa investigasyon nila para malaman natin. Huwag natin muna pangunahan sila. Ito na naman ay tsore-tsore na naman. No? Okay, isang makabulang talakayan naman. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.